We are back. Kanina nakasama po natin ang Amit Cup, Ate Bing, Kuya Ren, and ang ating championship po si Charisse. Ngayon naman, dumako na po tayo sa ating Asian Games Diaries kung saan ang ating mga bisita natin ngayon ay ang tatlong bronze medalist na nag-uwi na naman ng karangalan para sa bansa sa sport na wushu. And I'm talking about ang ating mga bronze medalists, mga nakakakuha ng tansong medalya sa Asia at sa Angshu, China. Direct from Angshu, kasama po natin, unahin natin mula sa men's Taiji Jian and Taiji Kwan combined, si Jones Inso. Jones, bate! Hello po. Hello po sa inyo mga viewers natin. And of course, kasama po natin, of course, kahit alam natin, pagaling ka muna, and of course, palakas ka muna dahil medyo nagkaroon siya ng health concerns sa ngayon, pero at least naiuwi pa rin ang bronze medal. For men 60 kilograms, ang bronze medals natin, si Gideon Padua. Hello. Good afternoon po sa inyong lahat. And lastly, from men 65 kilograms, Clemente Tabugara. Magandang hapon sa lahat. All right, thank you gentlemen for joining us tonight on today on our program. Kung ano man ang time zone ninyo, thank you sa pagsama nyo sa amin. Una sa lahat, congratulations dahil nakatatlong medalya na ang Pilipinas. Mas mataas pa ito compared dun sa dalawang bronze medal na napanalunan natin noong 2018 through Agatha Wong and Divine Wally, and now kayong mga all men ang nakakuha nga ng bronze and one silver nga pala kanin lamang courtesy of Arnel Mandal, pero i-interview po natin siya sa mga susunod pa mga araw. Pero una sa lahat, kamusta na po kayo matapos ang inyong matagumpay na stint ninyo sa Asian Games? Jones, ikaw muna. Masaya naman po kasi na angatan natin yung previous record natin ng Asian Games. Tsaka medyo okay lang kasi medyo tapos yung laro natin may injury na mga nangyari. Pero okay naman po kasi nagka-medal po tayo. Okay, si Clemente. Masaya po kami. Ini-enjoy po namin na ngayon yung namin, yung victory namin. Ini-enjoy lang po. Ayun, si Gideon. Of course, masaya din po ako kasi kahit pa paano, first time ko makapaglaro ng ganitong event, Asian Games. Alay mo, is one of the big event. At naka-uwi ako ng medal. At hindi lang ako, pati mga teammate ko. And nakatan namin yung before na medal ng naiambag ng Wushu last Asian Games. At kahit pa paano, yung hard work namin may na may napuntahan naman yung mga hard work namin sa training. All right. And unahin natin siguro ang inyong mga preparasyon para dito sa laro ninyo, especially in both Taulu and Sanda categories. Paano nyo pinaghahandaan ng gusto nga itong Asian Games? Pero bago yan, pangilan muna kayo sa SEA Games noon sa Phnom Penh. Cambodia, wala po akong nauwi. Nung Cambodia SEA Games, wala po akong nauwi. Pang 6 po yata ako, nasa gitna. Si Clemente. Ay, hindi po. Sila doon, may rules sila na 26 years old. Hindi sila nakapasok sa age Hindi kami limit. nakapasok sa. Nilagyan kasi nila ng age limit yung category. Sayang. Kaya nga hindi ka nakaabot. Dahil lang sa age limit. Dalawa kami ni Mandal, hindi kami nakapasok kasi medyo binaba nila yung edad. Oo nga, ganyan kaigpit talaga yung organizers natin sa Cambodia with regards niya sa age limit. Si Gideon naman. Nakakuha po ako ng silver last SEA Games sa Cambodia. Okay, so silver medalist din, pero you relegated to bronze sa Asian. Anyway, so paano nyo pinaghahandaan itong pagsabak nyo sa Asian Games? First time ni Clement muli na sumabak after, well, sabihin natin hindi siya napalad na makasama dun sa roster. Pero si Jones at si Gideon,
Meron silang mga finishes na kailangan decent finishes diyan sa SEA Games sa Cambodia. Usually sa Pinas kayo nagte-training pero binuhos nyo yung mga efforts ninyo para i-fine-tune ang sarili ninyo laban sa mga mabigat nyong mga kalaban from the Asian countries. Gideon, ikaw muna. From last SEA Games, pagkatapos ng SEA Games na uwi ako ng Pilipinas, nagpa-pira, then yun, nag-rest ako ng 1 month for recovery para sana sa ilong ko. Then bumalik ako para mag-training ulit para sa this coming Asian Games. And yun, binuhos ko talaga lahat para kahit papaano makapag-uwi din ako ng medal. At aim ko sana na maka-gold pero I settle bronze kasi siguro hindi para sa akin ngayong laro na to. Okay, si Clemente naman. Para sa akin, yung preparation po namin, yung sa akin na uh, medyo kampante lang konti siguro ako na magka-medal talaga ngayon kasi medyo matagal na rin ako sa Asian Games. Three times, pang 3 beses ko na ngayon. So, kailangan ko talaga makuha ngayon yung medal. Kahit anong medal. O bago natin singit kay Jones, kung i-compare niyo yung mga previous Asian Games, baka ito na siguro yung pinaka-momentous moment mo na nakuha ninyo itong bronze medal. Pero paano mo di-describe yung competition level mula nung una kang sumali and then ngayon sa Angshu? Hindi, marami pong competition din aside sa Asian Games. May mga world games din kami. So, dito sa Asian Games talaga, hindi po talaga ako nakamedal. Lahat ng event namin, nakakamedal ako. Dito lang talaga sa Asian Games. Kasi nandito lahat yung yung pinapadala nila, yung mga malalakas na country talaga sa Asia. Alright. Si Jones naman, kamusta ang training? Well, kahit abala ka din sa pag-aaral ninyo kasi nagte-take up ng majors sa mechanical engineering. Tama po ba? Yes po. Opo. So, kamusta ang training? Medyo na-short ko actually sa training kasi may competition po sana yung juniors namin and then yung time ng coach namin is napupunta sa juniors namin. So, parang nakukuha nila yung attention or tsaka yung mga time sa carpet sa training para sa competition sana nila. And then, yun po, na postpone yung game nila and then kami na po yung nag-focus sa training. But, nakapag-training naman po kami ng maayos. Medyo kulang-kulang lang sa equipment sa strengthening kasi hindi pa kompleto yung gamit natin sa PSC. Pero maganda naman po yung training, maayos. May sistema tsaka may yung bagong pamamaraan ng coach namin medyo maganda-ganda naman po yung program. Personally, binabantayan nyo ba yung mga galaw ng mga kalaban ninyo or nire-review yung mga past performances to polish itong mga gagawin yung techniques and abilities na para dito sa Asian Games, Jones? Oh, personally po, opo, nire-review ko yung mga ginagawa ng mga kalaban ko sa past routine nila. Inaaral ko kung anong maganda, kung ano yung hindi nila nagandahan ko, kunyari ng judge. Doon po ako nagbabase minsan sa kung ano yung gusto kung anong gusto kong ilagay sa routine ko. What about sa Sanda team, kay Clemente? Sa amin naman po, hindi naman sa preparation namin yung condition lang talaga ng katawan namin, yung pagda-diet, yung uh, sa aming uh, training program namin, dapat consistent kami sa training talaga. Dapat doblehin namin yung hard work namin kasi dito talaga dito sa Pilipinas talaga sa Pilipinas kami naka-base, hindi sa ibang bansa kami nag-training. Kumbaga nag-push pa kami ng hindi naman sabing doble, triple siguro na effort para mapantayan namin yung mga malalakas din na kalaban.
Alright, kay Gideon naman, we supposed to have another member sana na pupunta sa Angshu sa women's side dun sa Sanda, si Jennifer Kilapio. Pero bakit siya hindi nakasama sa team? Injury ba? Na-injury din po sa ilong. Young days na lang po before kami mag-flight dito sa Hangzhou na natamaan po yung ilong niya sa sparring na. Pero light sparring lang po pero hindi natin naasahan yung aksidente, natamaan yung ilong kaya lumubog din. Then hindi na siya nakapunta dito. Hindi na kaya nung 1 week na lang eh. 1 week. Ilang araw na lang kasi maglalaro na Hindi din. na kaya maka-recover. Hindi na kaya maka-recover. Alright, so all three pala yung pinadala natin sa Sanda event, and sayang itong si Jennifer, isa sana sa mga medal ops para dito sa Asian. Okay, assessment time na po tayo mga kabaro natin. Unahin natin si Jones. Siya po na una kasi nasa Taulo event naman po category kasabay ni Agatha Wong na sayang hindi umabot na naman sa podium gaya ng inaasahan natin. Fourth or fifth place siya doon sa women's Taiji Kwan and Taiji Jan event. All we know, yung pag sinabing Taiji Kwan, parang Tai Chi, at yung Taiji Jan, yung may awak na espada. Kung saan nakapagtala ka ng 9.746 points, and of course, sa Taiji Jan, 9.740 behind China and Hong Kong na nag-gold at nag-silver. Siguro, ano ang inyong naging thoughts sa performances in both Taiji Kwan and Taiji Jan, at ano ang mga takes ninyo or advantages niyo ng performance? Okay naman po yung performance. Sa Tai Chi kasi or sa Taolo, parang nagsisimula siya sa loob mo. Kung confident ka, lumalabas siya sa galaw mo. Kung confident, kung may composure ka, kung kinakabahan ka, lalabas yun sa galaw mo. Yun naman yung talagang dapat pakita mo sa carpet kung nagpo-perform. Dapat confident. Yun nga sinasabi ng mga coaches namin, confidence. Dapat pakita mo yung relax na galaw. Pero kung sa mga kalaban naman po, magagaling po talaga sila sa mga China, lalo na yung China, Hong Kong. Yung past competitions nila, sila po yung talagang medalists. Pero masaya din naman po sa results kasi medyo satisfied naman po ako sa gawa ko sa carpet. At mukhang nakabawi ka talaga dahil of course hindi nagka-podium yung mga ibang kasama ninyo. Ikaw lang talaga yung saving grace nila. Especially si Agatha na isa sa mga nag-cheer sa inyo doon sa finals ng both Taiji Kwan and Taiji Jan. Kasi yung nangyari po yata is may mga konting inconsistency sa sabihin natin sa judging. Makikita natin yung mga bias kunyari sa pagjo-judge ng Chinese teams. Alright. So dumako naman tayo kay Gideon. Alam ko medyo madamdamin talaga yung naging kwento nga ni Gideon. Yung aming post kasi sa Sports Corner merong 1,800 reactions at 55 comments niya. Alam natin yung nangyari doon sa quarterfinals kung saan ang nakalaban ninyo ay taga Thailand. Thailand ba ito? O Turkmenistan ata yung nakalaban sa quarters, no? Turkmenistan po yun. Okay, so Turkmenistan at nanalo ka 2-0. At dito pa lang naramdaman ninyo ang inyong injury sa inyong ilong. So, pwede nyo balikan na kahit konti ang nangyari doon sa quarterfinals? Totally, hindi po nung quarterfinals nangyari sa laro ko ng prelims against Thailand. Natamaan na po to, na bigyan ng isang solid kaya yung biglang bagsak yung dugo ng dugo hanggang first round pa lang, yung first round naglalaro kami, malapit na matapos yung first round. Nabigyan ako ng isang malakas na suntok na dito sa ilong ko tumama, kaya dumugo. Then dire-diretso na yung dugo. So dugo-dugoan yung armor ko, yung sando ko. Then second round,
sakto natapos naman po yung first round kaya hindi nakita ng referee. Then second round, bumaba ako para mag-rest. Then pagbalik ko sa taas, doon na nakita ng referee na puro dugo. Kaya pinapunta muna, tinawag nila yung medics para asikasuhan ako at tinignan yung ilong ko. Then goods naman. Kaya tinagyan lang muna ng cotton sa loob para hindi siya umagos. Pero natanggal kasi yung cotton na linagay nung naglalaban kami ng Thailand. Kaya grabe pa rin yung agos ng dugo papunta sa armor. Then yun, pina-stop ulit ng referee yung yung laban. Tinawag ulit yung medics para tignan ulit yung ilong ko. Then nung malapit na matapos yun kaya siguro hindi na pinatigil ng referee. Pinatapos na lang yung laro. And nung buti na lang natapos ko at nanalo ako nung second round pa kaya hindi na kami nag third round ng Thailand. Then sa quarterfinals naman, syempre magana dito ko nung quarterfinals. Natamaan na naman kaya mas lumala pa lalo. Okay. Pero narinig ko, naiyak ka pa noong Adel eh. Naramdaman nyo talaga yung sakit eh. Sa sa akin yun sa Tears of Joy ko kasi first time ko to eh. First time ko maglaro ng Asian Games eh. Then nakapag-uwi ako nakakuha ako ng bronze And of sa course, first time. and of First time ko course, maglaro. alam natin yung nangyari kahapon. Uh, nagpakita ka pa rin dun sa semifinals pero unfortunately dahil para sa kaligtasan mo kinakailangan ka i-pull out dun sa semis matchup na kalaban mo ay taga Thailand, no? Iran po. Ay taga Iran pala. Ano yung naramdaman nyo no? Nakuha mo na yung bronze medal even though hindi natuloy yung laban ninyo against sa Iran. Dahil alam ko, nag-aalala yung mga officials natin, lalo na si Sir Freddy, sa inyong injury ninyo. Ako, nasasayangan din naman ako kasi what if manalo ako, at least naka-silver ako. Pero paano naman pag natamaan ulit? Paano kung this is my last time na paglalaro ko ito na yung last na paglalaro ko sa Wushu. Kaya dito mapaaga pa yung retirement ko. All right, thank you so much Gideon, balikan kita maya-maya. Si Clemente naman ang pinaka-veterano sa lahat. Ang nakalaban nyo pala dun sa semifinals sa match ay yung check ko muna. Ang nakalaban nyo ay taga-Indonesia nyo sa men's 65 kilograms. 0-2 ang score at nanalo ka ng bronze. Ikaw naman, ano naging assessment ninyo sa lahat ng mga laban na sinalihan nyo, especially yung semifinals? Sa semifinals ko, ayun, confident sana eh. Yung problema lang sa akin, yung may konting dali lang yung pa ako. Natapilok lang ba for nung second game ko. Yung papasok pa lang ako sa quarterfinal, natapilok ako nung last round. Tapos nung sa semis na, ayun, mas lumala pa nung nasipa ko pa, nag-twist. Kaya medyo hindi ko na-enjoy yung laban. Parang ramdam ko na talaga yung sakit niya na mangilo na. Kaya medyo na-out of focus po talaga din ako sa laro. Alright. Clemente, nakaramdam ka na ba ng nerbiyos at of course sa pagod sa bawat laban? Kahit alam natin, medyo intense yung mga kinaharap ninyo. May ilan sa kanila parang pamilya sa inyo dahil dati mga Normal yung nakalaban nyo may before. nervous. Normal yung may nervous ka na ganun kasi hindi mo rin masasabi na baka din matamaan ka or manano. Pero yung sa amin kasi, yung dinadala namin in Pilipinas, dapat lumaban talaga kami. Sa taas ng ring. Pag nandun sa taas ng ring, wala namang tutulong sa iyo kung ikaw lang talaga. Kaya inaano din namin na uh, inaano namin yung takot namin, nilalabanan namin na hindi talaga sabihin yung
tatakbo na lang kami na hindi kami lalaban. Makipagbakbakan talaga kami sa taas ng game. And then, kani-kanina lamang ang ating, isa pa nating Sanda bet natin, si Arnel Mandal. Nakaharap niya yung taga China, ang ating home country ng Asian Games. Diyan po sa men's 56 finals. At sayang na naman, muntikan na tayo magkaginto and i-settle for the silver medal. I'm sure napanood ninyo yung laban ninyo at natutuwa dahil nakaabot na finally sa final si Mandao. Anong reaction ninyo? Si Gideon muna. Siyempre, masaya kami kasi teammate ko yan eh. Nakaabot ng finals. At makapagbigay, kala namin, siya na yung unang magbibigay ng goal sa amin. Pero ganun talaga. Nagtitraining din yung kalaban. Hindi lang naman kami yung nagtitraining. Kaya, yun. Talo si Mandal. Pero, okay lang yun kasi alam naman namin na mas malakas talaga yung China kasi mas mabigat yung lalaruan talaga ng China ng timbang. Bumaba lang siya ng 56 ngayong Asian Games. Then si Mandal kasi dati 52 yung pinaglalaruan niya. Tapos umakyat siya ng 56 kaya may konting lihado din si Mandal kahit papaano. Si Clemente naman, your take niya sa panalo nga ni Mandal ng silver. Kung sa experience, may experience talaga si Mandal. Baga sa matagal na rin siya naglalaro. Doon siguro nahirapan din siya sa niya, timbang niya na nilaruan ngayon. Medyo mas mabigat. Pero kaya naman kaya naman talaga. Kumbaga sa amin, may kumbaga natsambahan. Kasi combat eh. Baka may tsamba talaga. Isa pa, kung sa training lang sana, kung may malalaki din sana kaming partner, siguro pwede naming malabanan yun kasi nahirapan din kasi kami sa partner. Yun yung namin kasi konti lang kami. Sa akin, kay Gideon, yung partner niya maliit. Sa akin din maliit. Pagdating namin dito sa Asian Games, malaki yung kalaban namin. Kaya iba talaga yung nila, yung power nila. So, naiiba talaga po yung kondisyon ng katawan namin pag kaya malaking tulong po sa amin pag may training abroad kasi at least dito sa abroad maraming partner maraming malalaki. Bibigyan kami ng coach namin na ito partner naman, ganito ganyan, ganito gawin nyo. Kayo, sparring kayo nito, ganito. Magkakaibang skill, magkakaibang bigat, magkakaibang experience. Ayun, I can attest to that kasi lagi kayo nagsasanay nga sa China for foreign training camp at alam ko malaki ang naitulong talaga sa inyo ng mga improvements sa skills, sa abilities and of course yung mga techniques na ginagawa ninyo sa Sanda team. Pero I want to ask the three of you, naka-bronze medal na kayo, nag-contribute kayo sa huge medal all ng ating Wushu Federation of the Philippines, 1 gold and 3 silver or 3 sorry po 1 silver and 3 bronze medals para sa Pilipinas. Mas mataas ito compared sa 2014 at sa wakas meron na rin tayo medal from the men's side since 2014. Medyo mataas lang yung medal all sa women's ng 2018. Ano ba yung naging impact para sa inyong pagkapanalo ng bronze medals para at least mapataas ang confidence ng ating mga wushu fighters na lumaban internationally at mabigyan pa ng mas marami pang exposure sa iba't ibang competitions? Jones. Siyempre yung medal na nakuha namin, isang simbolo na yun na yung wushu sa Pilipinas ay malakas talaga. Tsaka sana yung medal namin is maging symbol din na mahikayat yung ibang mga atleta doon na itry mag-wushu, sumali. Tsaka nung 2018 nga, puro babae yung nag-medal sa atin. Tsaka tapos ngayon, mga lalaki naman. So may talagang yung training, hindi tayo nagpapatalo sa trainings compared sa ibang bansa. At yun. Si Gideon naman. Pero yun po, itong medal na bronze na to,
Hindi lang naman, para sa akin, hindi lang bronze to eh. Kasi hindi naman basta-basta makukuha ang bronze eh. Maraming ang atleta dito na sa category namin di naka-medal. I'm one of the lucky na naka-medal. Okay, si Clemente po. Para sa akin, yung pagkakuha ko ngayon ng medal sa Asian Games, yun, isa po yung papakita ko sa mga gustong mag-usyo o gustong maging katulad ko rin na maging fighter din ng balang araw na may ma may maano din sila makikita na may kumbaga may umaangat din sa larangan usyo sa Pilipinas. Alright. And singit lang ako konti bago ko itanong tungkol sa upcoming tournaments. Gideon, may plano ka ba magpa-konsulta ka sa doktor para magpatingin kung anong extent ng inyong injury sa inyong ilong? Opo, after this, pagkawin dyan sa Pilipinas, didiretso ako kagad sa doktor. Kakusapin ko yung doktor tapos ipapa-opera ulit. Then magre-rest na naman. Ayun. So, buti na lang nagpakita ka doon sa bronze medal match. At talagang pinatunayan mo ang pagiging fearless fighter katulad mo, Gideon. I salute you to that. So, ano ba mga susunod nating mga competition sa paghahandaan? I know, pagkatapos ito, uuwi na kayo. Dala-dala ang mga medalya, kayo ni Arnel. Ano ba mga paghahanda natin mga upcoming competitions within this year and next year? Gideon. Sa akin po maglalaro sana ako ngayong November sa sa World Wushu Championship sa Texas. Kaso baka hindi na ako tutuloy kasi yung magpapa-opera ako, kailangan ko ng mas matagal na rest para magka-recover yung ilong ko. Pero si Clemente, maglalaro siya this October ng World Combat sa Riyadh and maglalaro din siya ng World Championship sa Texas. Sila nila Arnel. Okay. So, kinakailangan muna magpahinga ka muna ng ilang araw, magpa-opera, then magkakapagpahinga, and then bumalik ka na sa training, no? Opo, kasi yung sabi din po kasi ng doktor, nung nag-usap-usap kami, kung papaayos ko man to, kailangan ng 6 months rest, no contact, no training. Okay. Same ba kay Jones? Ang alam ko lang, World Combat Games din, saka yung World Championships ang mga upcoming events mo. Kaya naasahan mo, babalik ka ulit sa training right after. Yes po. World Combat Games, October, World Wushu Championships, November. Magkasunod naman. Kaya todo training po pagbalik. Ikaw naman, Clemente, anong expectations mo sa pagsalig mo dun sa World Combat saka sa World Championships? Ganun din. Pahinga. Pag-uwi namin, pahinga saglit, tapos boost training. All right. So last question before we end. As we speak, meron na po tayong 1 silver and 6 bronze medals courtesy of Alex Iyala nga. Nakakuha nga ng bronze sa women's singles. Katapat niyan yung taga-China sa isang close match. Kani-kanila lang hapon. So siguro ang bitawan ninyo yung mga mensahe ninyo sa lahat ng mga atleta na nandun pa rin sa Hangzhou, nakikipaglaban at sa mga natapos na lumaban sa Asian Games, baka pwede ka magbigay ng mensahe o pabatid sa inyo. Unahin natin si Gideon. Ano yung mensahe muna sa ating mga athletes bago ka magbigay ng inyong results? Athletes natin na lalaban pa, galingan nyo, good luck para malagdagan pa yung medal ng ating bansa. At sa mga athletes na hindi man pinalad makaroon ng medal, congrats pa rin sa inyo kasi binigay nyo ang best nyo para ipaglaban ng ating bansa ngayong Asian Games. Si Clemente, ano mensahe natin sa ating mga athletes na lalaban at mga tapos na sa Asian Games? Kahit hindi pa sila masyadong
hindi pa sila nakakalaban ngayon, yung iba na pupunta pa lang. Still congratulations pa rin natin sila kasi represent nila, kumbaga hindi basta-basta represent nila yung Pilipinas. Kumbaga pili lang kami na mag-represent, kaya congratulations sa amin lahat. And padagdag sana ng medal. Magkaroon talaga ng gold pa. Marami. Alright, si Jones. Sa mga tapos na pong naglaro or nakauwi na sa Pilipinas na mga kapwa namin atleta, congratulations din po. Isang malaking karangalan yung pag-represent ng flag natin dito sa Asian Games. And then, continue po yung training natin kasi alam naman natin babalik pa tayo ng mas malakas. Sa mga lalaban pa po dito sa Hangzhou or dito sa Asian Games, laban lang po, puso. Puso talaga, puso. And again, congratulations on the great success na nakamit ninyo dyan sa Asian Games. I'm sure very proud talaga sina Sir Freddy at Sir Ulian sa mga pagkapanalo. And of course, sa lahat ng mga Pilipino na sumusuporta sa ating Wushu team, nakakapagtignan kapag may mga atleta tayo na nagtatagumpay sa international level, lalo na sa Asian Games, isa sa mga pinaka-importanteng kompetisyon na kanilang sinasalihan. So bago kayo magbigay ng inyong uling salita, magpo-photo op lang muna tayo, thumbs up and smile. Ay, pero bago yan, nasaan na muna yung mga medalya ninyo? Nandun po sa kabilang room. Sa Sinangla ko kabilang na po. room wala, pero sige, next time na lang natin gawin yung ating photo op sa mga medals. Pero Parang thumbs up muna and smile sa ating photo op. In 3, 2, 1. Okay. So, Jones, Clemente at Gideon, salamat sa iyo oras na binigay niyo sa amin. Baka pwede kayo mag-shoutout at pasalamatan yung mga taong tumulong upang maging matagumpay. Mission accomplished ang inyong kampanya sa Wushu. A huge medal all, 1 silver, 3 bronze medals para sa ating Wushu team. Even though mailap talaga yung pag-asa natin na magkaginto, pero at least believe kami sa inyo. Unahin natin si Jones. Maraming salamat sa sumusuporta sa amin. ME Department ng Adamson, hello po sa inyo. May shoutout na kayo. Saka sa coach po namin, foreign coach, Coach Lee Jian Pang, Sir Samson, maraming salamat po. Sir, Kuya Daniel, maraming salamat. Maraming salamat. Ay nga pala si Daniel Parantak, yung ating isa sa mga coaches na yon ng Taulu team natin. Of course, ngayon nakapokus na siya sa pag-develop ng mga bata dyan sa Baguio, and I'm sure very proud talaga, and natutuwa talaga si Daniel sa inyong na-anim bronze medal na nakuha ninyo. Ano ba yung reaction ninyo ni Daniel? Siyempre, nakakaano rin po. Sobrang saya kasi actually nung before nung laro, during training medyo na less confident po ako, nadadown po ako sa routine ko kasi nga walang nauwi ng Cambodia. Then tumawag po si kay Daniel, saka nakatulong po yung tawag na yun. Isang malaking confidence boost sa aking training tsaka sa routine. Alright, thank you so much, Jones. Ngayon naman, ang pinaka-veterano sa Asian Games, pareha sila ni Arnel, si Kuya Clemente. It's a pleasure to have you on our program. Nice to meet you. Baka may nice kayong pasalamatan. Nagpapasalamat ako sa sumusuporta sa amin, lalo na sa aming sa Wushu Federation Philippines Official, and sa sa wrestling team ng Philippine Team Wrestling. Isa din sila sa tumulong sa amin na mag-push ng training. Then sa mga kababayan ko rin na taga Zamboanga City. Ayun, baka pwede sa Chapacano, baka pwede ka magbati sa mga taga Zamboanga. Salita niyo. Muchas gracias, mga Dimio, mga Dimio, mga bisino sali, na Dimio, mga pariente.
Gracias kit na di niyo suporta. Thank you so much, Clemente. Okay na. And lastly, si Gideon, pero bago yan, alam ko, involved din yung ating wrestling team. Kaya minsan nagkakaroon kayo ng scrimmages sa yung Asian Games, no? Tama Naki-cross si Coach training po kami sa Tina. wrestling team. Training din kami. Cross training po kami sa 2 months, 3 months kami cross training sa kanila. Ayun. So si Gideon, baka may nice kayong shoutout at kanina mo dinededicate ang inyong bronze medal win. shoutout sa mga taong laging nandyan sa likod ko, sumusuporta sa akin, to my family, friends, and sa wushu na laging tumutulong sa amin, PSG, wrestling, na tumulong sa amin sa preparation natin for this Asian Games, and PCCR, Philippine College of Criminology, laging nandyan na tumutulong sa akin pag it comes to academics. All right. And thank you so much for agreeing with this interview right after their Asian Games stint. Pagpupugay, pasasalamat sa inyo. Talagang naging pasado talaga ang inyong ginawang performance. At sana gawin itong maging mabuting alimbawa at inspirasyon ang panalong ito sa Asian Games ng tansong medalya para makapag-ani pa ng mas marami pa mga karangalan, lalo na ang susunod yung target ay ang podium finish naman sa World Combat Games sa October din sa Riyadh, and of course sa World Championships ng Wushu by November. Good luck on those competitions. Keep training hard and keep striving for more success niya sa competitions. Again, congratulations Jones, Gideon and Clemente sa inyong oras na binigay niyo sa amin. More power at sana pag-uwi magkita tayo soon. Bye-bye po and God bless you. Maraming salamat. Thank you po. Maraming salamat. Thank you po and congratulations.